PGYO, mapapanood sa Born to Shine. Kamusta kaya ang acting experience? Tutukan na yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Ngayong tag-init sa 24 oras, homecoming na, pasabog pa! Ayong pagabot, dinhi sa Cebu! Magbabalik ang mga paboritong XPDB Sparkle Housemates sa kani-kanilang pinanggalingan at may Reynang magbabalik din sa kanyang pinagmulan. Nika Salamanca, balik Pampanga, Shubi at Rata, balik Isla, AC Martinez, balik Cebu, Naramdam natin ang tag-init, kulong muna tayo. Charlie Clave, balik Bayan, Sobrang ganda dito. at Atiza Manalo, balik Reyna sa Quezon. Ano nga ba ang nagbago sa buhay nila? Tutukan ng espesyal at extra hot homecoming series na ito sa 24 oras. Oh my God, look at that! Sparkle Under the Sun. That's where it began. April 1, 2026. Naglayag mula Ushuaia, Argentina ang MV Honeyus sa kayang mahigit 170 na pasahero at crew. Pero dapat sana'y crew sa South Atlantic na hinto dahil sa pagkalat ng isang nakamamatay na sakit. Saan nagsimula ang hantavirus infection outbreak sa MV Honeyus cruise ship? Ayon sa Oceanwide Expeditions, ang travel company na nag-ooperate sa MV Honeyus, galing sa 28 bansa ang mga sakay ng barko. Pinakamarami ang bilang ng mga Pilipino. Batay sa impormasyon mula sa World Health Organization, kasama sa itinerary ng MV Honeyus ang Antarctica, South Georgia, Nightingale Island, Tristan da Cunha, St. Helena, at Ascension Island. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na ecologically diverse o maraming gubat at exposure sa wildlife. Pagdating ng April 6, 10 araw matapos magsimula ang cruise, isang lalaking pasahero ang nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at mild diarrhea, hanggang sa mauwi raw ito sa respiratory distress o labis na hirap sa paghinga. April 11, nasawi ang lalaki habang naglalayag ang barko. Sa puntong ito, ang barko ay nasa gitna ng South Georgia at St. Helena ayon sa ship tracking website ng Marine Traffic. Inabot pa ng April 24 o halos 2 linggo bago na ibaba ang kanyang labi sa St. Helena. Doon na rin bumaba at umalis ng cruise ang 30 pasahero. Kabilang ang misis ng lalaking nasawi at isang Swiss national. Ang misis ng namatay na pasahero ay nakakaranas na raw noon ng gastrointestinal symptoms. April 25, inilipad siya patungong Johannesburg, South Africa at lumala raw ang kanyang kondisyon sa flight. April 26, nakarating sila sa emergency department sa Johannesburg pero hindi nagtagal, pumanaw na rin ang ginang. Bukod sa mag-asawang Dutch, isa pang lalaking pasahero ang nagkaroon. Kabilang pa rin sa iniimbestigahan kung gawa-gawa lang at diversionary tactic lang ang gulo sa Senado kagabi. Lumabas na 72 sa mga puto ay mula sa seguridad ng Senado at naunang nagpaputok ang Sergeant at Arms nito ayon sa palasyo. 5 naman ang putok mula sa NBI. At nakatutok si June Veneracion.
Pasado alas 10 kagabi, paghupa ng tensyon sa Senado. Dumating para mag-imbestiga ang mga tauhan ng scene of the crime operatives ng PNP. Nang makita ang mga tama ng bala sa salamin, agad daw silang nagtaka. Yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado pong mataas o pataas po siya. Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ang narinig. Sa report na nakuha ni Senate President Alan Peter Cayetano, may 27 putok daw na galing sa loob ng Senado. 5 naman ang galing sa baba kung nasaan ang mga taga-NBI. Not less than 20. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin doon may nagbulot ba ng pasyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. Bahagi ng report na nakuha ni Cayetano, nakita ng team ng Sergeant at Arms na nasa second floor ang mga taga-NBI na nasa baba sa loob ng compound ng GSIS. Nagpakilala raw ang mga NBI operatives at itinutok ang armas sa mga taga-Sergeant at Arms. Kaya nag-warning shot na ang nasa loob ng Senado at nagpaputok din daw ang NBI. Sabi ng Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca raw ang unang nagpaputok. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang pulis ang mamumuna sa investigasyon, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril mula sa NBI, Office of the Senate Sergeant at Arms, pulis at sundalong naka-assign sa Senado. Nasa 10 individual ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalistic test naman ang kanilang mga baril. Pinapakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as the Philippine National Police po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces nandun. Kasama rin sa iimbestigahan ang mga aligasyon na baka staged o gawa-gawa at diversionary tactic lang ang kaguluhan. Ito ay sa harap ng mga report na pagkatapos ng kaguluhan, nakalabas ng Senado si De La Rosa pasado alas 2 ng madaling araw. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police. Kasama rin sa iimbestigahan ng pulisya ang reklamo ni Senador Tito Soto na pambabato sa kanyang sasakyan ng ilang taga-suporta ni De La Rosa na naglali sa labas ng Senado. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Sinisi ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring kaguluhan sa Senado at sa bansa. Nagbabala pa ang bise sa posibleng charter change para mapalawig daw ang termino ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari kagabi sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagkukubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yun surrender. Kasi sa pilitan mo kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong
constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution, wala ng batas. Sa halip niya na unahin ang politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto sa BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Mamulo ang ating bayan na hindi naman sana nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Sinusubukan pa namin kunin ng pahayag ang palasyo sa mga sinabi ng bise. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ani Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan niya ng bayan at ng taong bayan ay isang public servant na nagseserbisyo at hindi yung ang alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Good evening mga kapuso! The secret is out of the bag dahil mapapanood na soon sa Born to Shine ang P-pop group na BGYO. Kamusta kayang first acting experience nila as a group? Makichika kay Aubrey Carampel. Basa is Bog! It's official. GMA Afternoon Prime top rater Born to Shine welcomes the aces of P-pop BGYO. Mula sa teasers at vlogs, heto na ang tampok sa Born to Shine, ang BGYO. Excited na nga sila sa kanilang first acting experience as a group na mapapanood soon sa Kapuso Afternoon Prime series. Ako yung pinakamasaya kasi first time namin magkaroon ng acting project na kompleto kaming 5. And at first, syempre, hindi ko alam expect ko, pero so far sa nagawa naming first day sa scenes, lahat kami nag-enjoy and natural lang sa amin. Very happy na mabigyan kami ng ganitong klaseng opportunity. As themselves ang gagawa ng roles ng grupo, kaya di naman na raw sila masyadong nag-adjust. Lalo si Nikki na first time sasabak sa pag-arte. Just, memorize the lines and try to say it more para pagdating dun, okay na. And it's easier because I'm not trying to pretend like someone as Misha. Sa musical drama series, ipinapakita ang hirap at sakripisyo ng P-pop groups and aspiring singers sa pag-abot ng kanilang pangarap. Bagay na nakaka-relate din daw ang grupo, lalo na nung nagsisimula pa lang sila. Yung mga late night training na nakakapagod and we're fighting minsan or getting annoyed kasi it's almost 2 a.m. tas we're practicing dances pa rin. Pero it's fun. Bukod naman sa acting, pinaghahandaan na rin ni JL ang pagbabalik niya sa The Clash, na this time bilang isa na sa Clash panel, na magkahalong excitement at pressure na raw ang nararamdaman as a former Clasher. Hindi naman to yung first time ko na mag-judge, pero dati kasi akong contestant sa The Clash, so mas kinakabahan ako. Parang kasali ulit ako, ganun. Warm welcome naman ang ibinigay ng mga bida ng serye na sina Stephanie at Michael Sager sa BGYO. Having them sa Born to Shine, syempre nakakatuwa na I think simula na